Nang magpakita ang San Telmo, isang gabi sa Sukamadjo Abandoned Forest Park. Ang Sukamadjo Abandoned Forest Park ay kilala sa buong komunidad ng mga paranormal investigators bilang isa sa pinakamalawak at pinaka-creepy na abandonadong lugar. Marami ng ghost hunters ang sumubok na pasukin ito, ngunit karamihan ay umaatras bago pa man makarating sa gitna ng kakahuyan. Pagsapit ng gabi, ang parke ay nilalamon ng makapal na hamog, at ang mga nagtataasang puno ay tila mga higanting nakamasid sa dilim. Eksaktong alas 11 ng gabi, 11 p.m., nang magpasyang pumasok ang tatlong kilalang paranormal vloggers, sina Ferek Ghost Warrior, Vince Creepy Adventures, at Danish Creepy TV. Ang misyon nila ay dokumento ang buong parke sa loob ng 21 minuto, ang eksaktong oras kung kailan pinaka-aktibo raw ang mga entity sa lugar. Narito ang buong kwento ng kanilang nakakapangilabot na karanasan. Pagsisimula ng kanya-kanyang intro, 11 p.m. Tahimik ang buong paligid, basag lamang ng tunog ng mga tuyong dahon na inaapakan ng tatlo. Upang mas makakuha ng magagandang footages para sa kani-kanilang mga channels, nagpasya silang maghiwa-hiwalay ng ilang metro para gawin ang kanilang mga intro. Nasa gawing kaliwa ng parke si Danish, nakatutok ang kamera sa isang kalawanging swing. Sa kanan naman si Vince, ipinapakita ang makapal na gubat sa kanyang mga viewers. Sa kalagitnaan, medyo malayo sa dalawa, naroon si Ferek Ghost Warrior. "What's up, mga ka-warrior?" bulong ni Ferek sa kanyang kamera, ang boses ay umaalingaw sa tahimik na gubat. "Nandito tayo ngayon sa Sukamadjo Park. Sabi nila, walang tumatagal dito. Pero susubukan nating." Napatigil si Ferek. Mula sa malayo, sa pagitan ng malalaking puno ng balete at akasya, may napansin siyang kakaibang liwanag. Hindi ito flashlight. Isa itong apoy, pabilog, lumulutang, at nagliliyab sa gitna ng dilim. Isang San Telmo. "Bro! Vince! Danish!" sigaw ni Ferek, ang boses ay basag dahil sa kaba. "Pumunta kayo rito, bilis!" Agad na tumakbo sina Vince at Danish palapit kay Ferek, umaalon ang mga ilaw ng kanilang flashlight sa dilim. "Bakit, bro? Anong meron?" hingal na tanong ni Vince. Nang ituro ni Ferek ang direksyon kung saan niya nakita ang pabilog na apoy, wala na ito. Ang tanging sumalubong sa kanila ay ang nakakabinging katahimikan at ang nakakatakot na dilim ng kakahuyan. Bigla itong nawala na parang bula. Ang paghahanap sa pinagmulan ng apoy, 11:07 p.m. "May apoy doon, bro. Pabilog." "San Telmo," giit ni Ferek, nakatutok pa rin ang kamera niya sa madilim na bahagi ng gubat. "Baka may tao o kalto ritong nagcam. Tingnan natin." Kahit kinikilabutan, nanaig ang kuryosidad ng tatlo. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa mismong pwesto kung saan nakita ni Ferek ang apoy. Pagdating nila roon, inikat nila ang kanilang mga ilaw. Walang bakas ng abo. Walang amoy ng usok. Tuyong-tuyo ang mga damo, at bukod sa malamig na hanging dumadampi sa kanilang mga balat, walang senyales na may apoy na nagliyab doon. Ilang minuto lang ang nakalilipas. "Walang tao rito, bro," seryosong sabi ni Danish. "Baka imagination mo lang yun dahil sa pagod." "Hindi, bro. Kitang-kita ko. Nakita rin sa camera ko pero blurred," depensa ni Ferek. Upang mas ma-cover ang malawak na area, nagpasya silang maghiwalay muli. Si Ferek ay naglakad patungo sa lumang playground equipment, habang sina Danish at Vince ay kumuha ng magkabilang direksyon malapit sa mga nagtataasang puno, umaasang may mahahagip ang kanilang mga lente. Ang muling pagpapakita, 11:15 p.m. Ilang minuto ang lumipas. Patuloy sa paglalakad si Danish nang biglang bumaba ang temperatura. Pag-angat niya ng kanyang kamera, nanlaki ang kanyang mga mata. Eksaktong 15 metro mula sa kanya, malapit sa mga nagtataasang puno, muling lumitaw ang apoy. Katulad ng inilarawan ni Ferek, pabilog ito, kulay asul at kahel na naghahalo, at tahimik na nagliliyab sa itaas ng mga matataas na damo. Walang aninong nagmamanipula nito. Kusa itong gumagalaw.
Sakto namang naglalakad palapit sa kanya si Vince mula sa kabilang direksyon. Napahinto rin si Vince nang mahagip ng kanyang mga mata ang nagliliyab na aparisyon. "Oh my God, what's that bro?" Gulat na tanong ni Vince habang mabilis na lumapit kay Danish. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa gimbal. Nakatutok lamang ang camera ni Danish sa apoy. "Bro, first time kong maka-experience ng ganitong klaseng exploration. Nakikita mo ba yan? Nakikita niyo ba to, mga viewers? May nasusunog sa damuhan, pero walang tao." "Totoo nga yung sinabi ni Ferek," sagot ni Vince, bakas ang matinding takot sa boses. "Walang kahoy na nagliliyab. Lumulutang yung apoy, bro." Habang nakatitig ang dalawa sa nakakabighani ngunit nakakakilabot na santilmo, isang nakakabinging sigaw ang palm unit sa katahimikan ng gubat. Ang pananakmal sa dilim, 11:18 p.m. Galing ang sigaw kay Ferek. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, nakita ni Vince at Danish ang mabilis na pagtakbo ni Ferek palapit sa kanila. Halos madapa-dapa ito sa mga ugat ng puno. Ang kanyang flashlight ay nagwawala ang tutok sa bawat paghakbang. Nang makarating si Ferek sa pwesto ni Vince at Danish, namumutla siya, sobrang bilis ng paghinga, at pawis na pawis. Tila nakakita siya ng pinakamasamang bangungot. Bro, anong nangyari sa'yo?" Alalang tanong ni Vince, inaalalayan si Ferek na muntik nang mapaluhod sa lupa. "Bakit ka sumigaw? Anong nakita mo?" Sunod na tanong ni Danish, nililingon ang pinanggalingan ni Ferek. Huminga ng malalim si Ferek, nanginginig ang mga labi. Tiningnan niya sina Vince at Danish na parang naninigurado. "Bro, nasa likod ko ba kayo kanina? Kayo ba yung sumunod sa'kin?" Nagkatinginan sina Vince at Danish. Pareho silang umiling. "Bro, hindi," sagot ni Danish, sabay turo sa direksyon ng mga puno kung saan unti-unti nang naglalaho ang santilmo. "Dito lang kami. Nagpakita sa amin yung apoy na sinasabi mo. Nakita rin namin ni Vince, kaya nakatutok lang kami doon. Wala kami sa likod mo." Nanlaki lalo ang mga mata ni Ferek, at muling bumakas ang matinding kilabot sa kanyang mukha. Napaatras siya ng isang hakbang, yakap ang kanyang sarili. "Kung wala kayo doon, sino yung nasa likod ko?" Nanginginig na sagot ni Ferek, Ghost Warrior. "Bro, may humawak sa likod ko. Isang malaking kamay na sobrang lamig. Ramdam na ramdam ko, bro. Akala ko isa sa inyo ang nananakot, pero nung lumingon ako, walang tao, pero may humihinga sa batok ko." Sa pag-amin na iyon ni Ferek, sabay-sabay na nakaramdam ng pagtayo ng balahibo ang tatlo. Ang santilmo na nakita ni Vince at Danish ay hindi lamang isang simpleng aparisyon, isa itong distraction. Habang nakatutok ang dalawa sa nagliliyab na apoy, may ibang entity na umaaligid at pumerwisyo sa nag-iisang si Ferek sa dilim. Tuluyan nang naglaho ang apoy sa di kalayuan. Binalot na muli ng matinding kadiliman ang Sukamadjo Abandoned Forest Park, ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang tatlo na hindi na sila nag-iisa. Ang 21 minutong exploration nila ay hindi pa tapos, at ang gabi ay nagsisimula pa lamang maging isang tunay na bangungot.